Life After Prison. By Silencio, Kabanata 206. Masyado kang mabait. Ang aming trabaho ay panatilihin kang kasama at paligayahin ka. Natapos lang sana namin ang aming tungkulin kung ang aming mga bisita ay nagsaya, hindi ba? Ngumiti si Queenie at binuhusan din siya ng alak. Gayunpaman, hindi ininom ni Gareth ang alak na ibinuhos niya at sa halip ay ipinatong ang kamay nito sa kanyang hita. Tama ka. Trabaho mo ang pagsama sa mga bisita at pagpapasaya sa kanila, ngunit paano ako magiging masaya kung hindi mo ako sasamahan ng magandang gabi? Anong ginagawa mo, Mr. Gareth? Magpakaayos ka nga. Nagulat si Queenie at agad na pinuntahan ang kamay niya. Nagsisimula na rin siyang makaramdam ng kaba. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Gareth ng pagkakataong itulak ang kanyang kamay ng kasing dali ng dati. Mahigpit niya itong inilagay sa kandanggan niya. Magpakaayos. Hihihi, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Karamihan sa mga batang babae sa bar ay hindi inosente, kaya itigil ang pagpapanggap na katulad mo. Pangako bibigyan kita ng pera. Hindi ako ang uri ng tao na kumukuha ng mga bagay ng walang kapalit. Agad namang kumandat si Gareth sa mga katabi niya. Naalala ko lang may kailangan akong asikasuhin. Magsaya ka, Gareth. Aalis na kami ngayon. Uye, may iba pa akong mapupuntahan. Sige. Oras na, mga pare. Halika. Lumabas ang lahat ng lalaki, at maging ang dalawang bar girls ay binigyan ng simpatikong tingin si Queenie bago sumunod din sa kanila. Masama ang pakiramdam ni Queenie at natigilan sandali. Nararamdaman niyang lalong uminit ang kanyang katawan. Agad siyang tumayo at naghanda para umalis, ngunit nanlambot ang kanyang mga binti at muli siyang napaupo. Mahina niyang sinulyapan si Gareth at sinabing, Mr. Gareth, ikaw ba? Hahaha. Bingo. Huwag magtaka bagaman. Ang ginawa ko lang ay lagyan ng mga karagdagang sangkap ang 3 baso ng alak na ininom mo kanina. Hahaha. Humalaklak si Gareth. Nang makita niyang lumabas na ang mga kasama niya at isinara ang pinto ay agad siyang tumayo at hinubad ang butones ng sando. Lagi kong nakukuha ang babaeng gusto ko. Maging mabuting babae at gawin ang sinasabi ko. Sinabi niya, saka agad siyang sinuntok. Bitawan mo ako, gago ka. Umabot na sa sukdulan ang takot sa puso ni Queenie, at sa sobrang takot ay ang tanging naiisip niya ay lumaban. Noon niya naalala ang paalala ni Severin sa kanya, at agad siyang napuno ng panghihinayang. Mas gugustuhin niyang talikuran ang sweldo kung alam niya nang mas maaga na ang mga bagay ay pupunta sa ganito. Bukod dito, hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ni Paul sa kabila ng pag-aalaga sa kanya noon. Hahaha. Tumigil ka na sa pakikibaka, pwede ba? Ito ay walang silbi. Akin ka ngayong gabi. Tumawa ng malakas si Gareth na may pagnanasa sa mga mata. Life After Prison, Kabanata 207. Tulong. Bitawan mo ako. Nahirapan si Queenie at natakot siya. Ang kanyang panghihinayang ay nagsimulang tumindi, at nadama niya na hindi na siya dapat pumasok sa trabaho ng gabing iyon. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ang pinto ay bumukas at isang lalaki ang pumasok mula sa labas. Mga tanga. Akala ko ba sinabi ko na sa inyo na magbabantay sa labas? Ganito ba ang ginagawa mo sa trabaho mo? Tumayo si Gareth at nagmura nang marinig niyang may hamarang at gumagambala sa kanya. Nang lumingon siya, natuklasan niya na ang kanyang mga kaibigan ay umaangal sa sakit habang nakahiga sila sa lupa malapit sa pintuan. Dumampot ng bote ng alak ang lalaking pumasok at binasag iyon sa kanyang ulo. Napatikip ng ulo si Gareth sa sakit at napaupo sa sofa habang sinasabi kay Severin. Tanga ka, alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang pinagbasagan mo lang ng bote? Hoy, mga pare, kunin mo siya. Severin. Nataranta namang bumangon si Queenie at ipinibit ang kwelyo niya nang makitang tinulungan siya ni Severin. Paano mo ako nahanap? Masaya ako na dumating ka. Kung hindi mo ginawa, ako. Napatingin si Queenie kay Severin. Siya ay naagrabyado, at hindi niya napigil ang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Severin bago iiyak ang kanyang puso. Sa kasamaang palad, isang bagay ang nakalimutan ni Queenie ang epekto ng alak na pampainit ng katawan na ininom niya kanina ay unti-unting pumapasok, at mas lumalakas ang pakiramdam sa kanyang katawan.
Nang ihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Severin, lalo pang nag-init ang mukha niya sa paghinga nito. Sabay siyang tinulak ni Severin palayo, at isang mahinang kinang ang kumislap sa kanyang mga daliri habang mabilis niyang tinapik ang ilang mga pressure point sa katawan ni Queenie. Maayos ka ng konti. Magpahinga ka muna sa sofa. Inalalayan ni Severin si Queenie sa sofa para makaupo ito. Ang pagharap sa mga epekto ng alak na pampainit ng katawan ay hindi magiging madali para sa isang himalang doktor na tulad niya, at naalis na niya ito para kay Queenie. Blag. Nagsuka si Queenie ilang segundo pagkatapos niyang maupo, na ikinagulat niya dahil hindi siya dapat. Nagsuka pagkatapos lamang uminom ng ilang baso. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tila na-relax ng husto pagkatapos niyang samuka, at siya ay naging mas matino din. Habang sinusulyapan niya si Severin, nakaramdam siya ng kaunting hiya sa sarili dahil sa lahat ng mga kalapastangan ng iyon kanina. Hindi naman talaga sila magpinsan ni Severin dahil kinupkup siya ng mga Waller, pero lumaki silang dalawa na magkasama at ang relasyon nila noon pa man ay magkapatid. Kaya naman, nang maalala niya ang lahat ng masasamang iniisip niya kanina, nakaramdam siya ng hiya at nagkaroon ng gana na sampelan ang sarili. Si Gareth ay nagkaroon ng pagkataranta na ekspresyon pagkatapos tumakbo sa pinto, at ang kanyang ulo ay nasugatan pagkatapos Severin bagsak ng isang bote sa ibabaw nito. Sa gitna ng kanyang paghingi ng tulong, inakay na ni Paul ang ilan sa mga tulisan ng bar sa silid. Sa wakas, gamaan ang pakiramdam niya nang makitang dinala ni Paul ang mahigit 20 tao. Diretso niyang tinuro si Severin na nakatayo sa loob at sinabing, "Anong nangyayari, Paul? Sino ang batang iyon? Siya ay may ilang lakas ng loob na pumunta sa iyong bar para manggulo. Siya ang humihingi nito. Tingnan mo, binasag pa niya ang isang bote sa ulo ko at bumulwak ng dugo. Gusto kong patayin mo siya. Gawin mo. Huwag kang mag-alala, Mr. Gareth. Ang mga mangangahas na manggulo sa aming bar ay magkakaroon ng darating para sa kanila." Tinapik ni Paul ang kanyang dibdib at tiniyak kay Gareth. Pagkatapos, ang mga nakatato na lalaki na ang buhok ay tinina sa iba't ibang kulay ay pumasok gamit ang mga bakal na tubo at nagsimulang palibutan si Severin. Life After Prison, Kabanata 208. Sumulyap si Queenie at nagsimulang makaramdam ng kaunting pag-aalala para kay Severin kahit alam niyang mayroon itong kamangha-manghang mga kasanayan. Gayunpaman, mas alam niya kaysa sa sino man na walang magagawa para maayos ang mga bagay-bagay. Total, nakaramdam siya ng kagalakan sa kanyang puso nang basagin ni Severin ang bote ng alak sa ulo ni Gareth. Sumulyap lang ng walang pakialam si Severin sa mga magnanakaw bago tuluyang sinabing may panghahamak. "Medyo marami kayo, pero hindi kayo mananalo laban sa akin. Matapang ka, bata." Ngumisi si Paul at sinabing, "Alam mo ba kung kaninong lugar ka ngayon? Sa palagay ko ay walang silbi ang pagsasabi sa iyo. Hindi ka karapat-dapat na malaman ang impormasyong iyon." Pagkasabi niya nun ay nag-wave na siya ng kamay. "Patayin siya." Sugod. Mahigit 20 sa mga thug na iyon ang sumugod kay Severin mula sa lahat ng direksyon, ngunit sinipa niya sila ng isa, pagkatapos ng isa pa at lahat sila ay bumagsak sa lupa sa loob ng ilang segundo. Walang sino man sa kanila ang makatayo, at ang iba sa kanila ay nagsusuka ng dugo habang ang iba ay nakahawak sa kanilang mga dibdib at pilit na tumangala. Paano? Natigilan si Paul at inisip kung panaginip lang ba iyon. Bagamat medyo maraming mga taong minsan ay nagdulot ng gulo sa kanyang establishmento, ang mga manggugulo na iyon ay nasira ang mga paa kung sila ay pinalad na mabuhay at pinatay kung sila ay hindi pinalad. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga mesa na nakabukas sa kanila. Napatingin si Severin kay Queenie na halatang masama pa rin ang pakiramdam. Malamang ay hindi pa siya nakakabawi ng lakas, at kung tutusin mula sa kanyang kalagayan, malamang natatagal ng 10 minuto bago siya makalakad ng mag-isa. Walang sabi-sabi na kaya niyang ihatid siya kung sakaling mangyari iyon, ngunit pinsan niya ito at isa itong may asawa. Ang pagdadala sa kanya ay maaaring ituring na isang matapang na kilos, at ito ay pinakamahusay na iwasan. Kaya naman, sinadya niyang maghintay hanggang sa gumaling ito bago siya dalhin palayo doon. Karapat-dapat ba akong malaman kung sino ang iyong tagapagtaguyod ngayon? Dahil walang magawa si Severin sa sandaling ito,
Tahimik siyang umupo sa sofa at kumuha ng sigarilyo para magsimulang manigarilyo. Ang bar na ito ay pagmamay-ari ng Emerald Cloud Gang. Alam mo ba kung sino sila? Pupusta ako na malapit ka ng mapaihi sa iyong pantalon pagkatapos marinig ang kanilang pangalan. Isa sila sa 3 malalaking gang sa Brookborn na namumuno sa ilalim ng lupa. Bahagyang itinaas ni Paul ang kanyang ulo, pinisil ang kanyang ilong, at nagsalita sa napaka-arrogant na tono. Malinaw na nagkaroon siya ng higit na kumpiyansa matapos maalala na ang bar ay pag-aari ng Emerald Cloud Gang. Hihihi, isa sa 3 malalaking gang. Malamig na ngumisi si Severin. Halata na hindi nila alam na kinuha ng Draco Hall ang Cedar Gang. Kung alam nila, malamang hindi sila magsasabi ng ganyan. Kaya, natatakot ka na ba ngayon? Kung oo, mas mabuting humingi ka ng tawad at umalis na dito. Nako, at dapat kang magpatira pa sa harap ni Mr. Gareth, kung hindi, baka hindi ka niya bibitawan ng ganoon kadali. Pagmamalaki ni Paul dahil akala niya matatakot si Severin. Eksakto. Gusto kong magpatira pa ka, at isasama ko rin ang pinsan mo. Wala pa ring pakialam si Gareth sa sitwasyon at mayabang ding nagsalita. Talaga. Halika dito at magpatira pa. May 10 minuto ka lang, dahil aalis na ako kapag natapos na ang 10 minutong iyon. Malamig na ngumiti si Severin at muling sinabi kay Gareth. Lumapit ka dito, malazwa ka. Magpatira pa ka sa harap ko at ng aking pinsan. Ikaw ay isang bituin. Ang lakas ng loob mong hilingin sa akin na magpatira pa ang aking sarili. Sa tingin mo kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan niyan? Anak ako ng Fenlands, at ang Fenlands ay isang 3rd-tier upper-class na pamilya. Unang beses ni Gareth na makatagpo ang isang matigas at malakas na tulad ni Severin na hindi napigilan ng lahat sa kabila ng sinabi kung sino ang may-ari ng bar. Kung tutuusin, hindi dapat mapuko ang isang 3rd-tier na pamilya tulad ng Fenlands, ano pa kaya ang isang lakas katulad ng Emerald Cloud Gang. Life After Prison, Kabanata 200. Hindi mapakali si Severin sa pangungulit ni Gareth. Kumuha siya ng kalapit na bote ng alak at inihagis sa binti ni Gareth. Nabasag ang bote ng alak sa maliliit na piraso, at lumuhad si Gareth sa matinding paghihirap nang dumating ang matinding sakit. Ito ang unang pagkakataon na dumanas ng ganitong kahihiyan si Gareth at napaungol siya sa sakit. Nang makalapat na ang kanyang mga tuhod sa lupa, iniangat niya ang kanyang ulo at tinitigan si Severin ng masama. Bastos ka. Di ba sinabi ko lang sa'yo na taga Fenlands ako? Subukan mong mag-isip bago ka kumilos ha. Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Casual na inabot ni Severin ang isa pang bote ng alak at itinaas ito sa ere. Hindi, huwag mo akong bagsakan ng isa pang bote. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos di ba? Alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Yuyuko ako sa iyo. Takot na sambit ni Gareth nang makitang gusto siyang ibato ni Severin ng isa pang bote. Hindi pa niya nakilala ang gayong mainit na tao. Nang makita ng manager ni Paul na abala si Severin sa pakikitungo kay Gareth at hindi ito pinansin, agad itong umatras sa pinto at tinawagan ang Emerald Cloud Gang. Si Hugo ay nasa isang napakasamang kalooban at isasama niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin sina Severin at Queenie. Sa sandaling sinabihan siya na may nanggugulo sa bar, personal niyang dinala ang mahigit 30 tao ng Emerald Cloud Gang. Tiningnan ni Severin ang oras at muling nilingon si Queenie. Ang kanyang kutis ay nag-improve na ng mabilis, kaya sinabi nito sa kanya. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Kaya mo bang maglakad mag-isa? Tumayo si Queenie, at hindi siya nahirapang maglakad ng mag-isa kahit na pakiramdam niya ay nanghihina siya kaysa karaniwan. Aba, Severin. Nakakalakad na ako, at pati ang epekto ng gamot na binigay niya sa akin kanina ay nawala na rin. Masyado kang kamangha-mangha. Laking gulat niya at lalong sumaludo kay Severin sa kanyang puso. Hahaha, aalis na tayo. Humalaklak si Severin. Umalis. Saan sa tingin mo pupunta kayong dalawa? Buong pagmamalaking pumasok si Paul sa sandaling iyon, at sa likod niya ay si Hugo, na dumating kasama ang hindi mabilang na matitigas na lalaki. Ang lahat ng mga tauhan ni Hugo ay partikular na mabangis ang hitsura, at malinaw na hinasa nila ang mga magnanakaw na iyon mula noon. Lahat ng iba lumabas.
Inis na utos ni Hugo nang tingnan niya ang lahat ng walang kwentang lalaki sa lupa. Nang marinig ng mga mandarambong na iyon ang kanyang utos, sila ay natakot kaya't sila ay pinagpawisan ng malamig at tiniis ang sakit habang sila ay bumangon at nagmamadaling umalis. Hugo. Nakayuko pa rin si Gareth sa lupa, at nakaramdam siya ng labis na kagalakan nang lumingon siya at napagtanto na sa wakas ay hindi na niya kailangan pang yumuko kay Severin. Halos 10 minuto na siyang nakayuko at malapit nang bumagsak dahil sa pagod. Si Gareth ay anak ng mga Fenlands, at si Hugo ay tila may naisip na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ni Gareth. Sabi niya kay Gareth, "Ikinalulungkot ko na kailangang mangyari ito sa iyo sa aming lugar. Dapat kang lumabas at magpahinga, o mas mabuti pa, magtungo sa ospital. Ipaubaya sa amin ang lahat ng iba pa rito." Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa rin sumusuko si Gareth. "Hindi naman ganoon kalubha ang pinsala ko, Hugo. Dapat isama ko yung babaeng yon, si Queenie. Hindi ako Fenland kung hindi ako makakatulog sa kanya ngayong gabi." "Sinabi mo bang Queenie ang pangalan niya?" Ang taong hinahanap ni Hugo ay walang iba kundi Queenie, at hindi niya inaasahan na ang bar girl na pinag-uusapan ay siya pala ang hinahanap niya. Pagkatapos niyang magsalita ay tumingin siya kay Severin. "At dapat ikaw si Severin, ang lalaking bumugbog kay Hugh." Nagkibit balikat si Severin at mahinahong sinabi. "Nagulat ako nang malaman mo kung sino ako. Sa tingin ko unti-unti na akong gumagawa ng pangalan para sa sarili ko." Life After Prison, Kabanata 210. Kumaibot ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Hugo at malamig siyang ngumiti sa huli. Kamangha-mangha. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. May mga bola kang binubugbog ang mga nasasakupan ko kahapon at nanggugulo sa bar namin ngayon. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Hugo. "Kapuri-puri ang iyong mga husay, at sa palagay ko ay hindi makakapantay sa iyo ang sinuman sa mga lalaking dinala ko rito." Naunawaan ni Severin ang ipinahihiwatig ni Hugo at sinabi sa kabilang partido. "Iminumungkahi mo ba na labanan kita ng isa-isa kung gayon?" Tumanggaw si Hugo. "Tama iyan. Kung matatalo mo ako, hahayaan kitang umalis dito kasama ang babaeng iyon. Kung hindi mo kaya, walang sino man sa inyo ang papayagang umalis sa lugar na ito." "Hahaha. Oo naman." Alam ni Severin na si Hugo ay isang bihasang indibidwal, at masasabi niya sa isang sulyap na si Hugo ang pinuno ng lahat ng lalaking iyon. Kung tutuusin, hindi makatuwiran para kay Hugo na ipagmalaki ang gayong pagtitiwala kung hindi iyon ang kaso. Galit na sigaw ni Hugo at humakbang ng mariin habang sunod-sunod na suntok salit-salit sa dalawang kamay niya kay Severin. Kumunat ang noo ni Severin. Gaya ng inaasahan, si Hugo ay walang alinlangan na isang mahusay na indibidwal. Nagsimula na siyang manuntok bago pa man makalapit kay Severin, at pabilis ng pabilis ng pabilis ng pabilis ang papalitan niyang mga kamao, halos parang nakasalansan ang lakas niya sa bawat suntok. Sa harap ng pag-ataking iyon, walang pakialam na ngumiti si Severin, naikuyom ang kanyang kamao, at naghatid ng isang suntok. Bagamat parang ordinaryo ang suntok, pinalipad nito si Hugo ng ilang metro paatras bago mapatatag ng lalaki ang sarili. Naiiling ni Hugo ang kanyang manhid na kamao at nakaramdam ng takot. Ang tila walang kahirap-hirap na suntok ng kanyang kalaban ay nagpalipad sa kanya, at iniisip niya kung sino ang batang iyon at paano siya naging ganoon kalakas. "Anong mali? Susuko ka na ba?" Ngumiti si Severin at kumaway sa kabilang panig. "Hindi pa ako nag-iinit." Alam ni Hugo na hindi niya kayang makipagsabayan kay Severin, kaya nagngangalit siya, at nag-aatubili na sinabi. "Tumabi kayo. Hayaan mo silang umalis. Pakakawalan mo sila ng ganon-ganon lang." Tulala si Gareth habang nakatingin sa gilid. Si Hugo ay isa sa mga master ng Emerald Cloud Gang, at sigurado siyang hindi ginamit ni Hugo ang kanyang buong lakas kanina. Kaya naman nakita niyang kakaiba na hahayaan na lang sila ni Hugo na umalis pagkatapos ng maikling labanan. Napangiti si Severin at ikinulong niya ang mga kamay sa kabilang panig bago pinalabas si Queenie. Labis siyang kinabahan ng madaanan nila ang mga tao ng Emerald Cloud Gang. Pagkalabas ng bar, hindi niya maiwasang tapikin ang dibdib at sabihin. "Sus, kinakabahan ako kanina. Salamat sa iyong kahangahangang lakas at tayong dalawa ay nakaligtas sa isang bagbog ngayon."
Binitawan ni Severin ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, ang mga talunan ay wala sa akin. Hindi nakaimik si Queenie at pakiramdam niya ay lalong nagiging bongga ang kanyang pinsan sa paglipas ng mga araw. Maaaring malakas siya, ngunit tila medyo sumosobra para sa kanya na sabihin iyon. Napatingin si Severin kay Queenie at hindi maiwasang sumimangot. Nga pala, hindi pa nababayaran ang sweldo mo, di ba? Hindi pa. Casual na sagot ni Queenie. Iyan ay hindi katanggap-tanggap. Tara, bawiin natin. Sabi ni Severin habang tumalikod at naghahanda sa pagbabalik. Hinarang agad siya ni Queenie at sinabing, kalimutan mo na iyon. Ilang daan na lang. Mas gugustuhin kung hindi kunin ang pera. Nagdulot ka na ng sapat na kaguluhan sa kasalukuyan, at si Hugo ay mula sa Emerald Cloud Gang. Marami silang malalakas na lalaki doon, kaya umalis na lang tayo ngayong nabigyan na tayo ng pagkakataon. At saka, dapat tayong maging mas maingat pagkatapos mong basagin ang ulo ni Gareth gamit ang bote ng alak na iyon. Umalis na lang tayo. Nag-aalala ako na baka pagsisihan nila ang pagpapaalis sa atin, at hindi ko nais na pigilan nila kaming umalis muli.